Interview ho nitong si Prof. Malutigia dyan sa Morning Matters ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Tapos sisegwayin ho natin na mabilisan yung mga banat nitong si Ma'am Angel Locsin dito kay Senator Robin Padilla. Pero bago wala nangyari, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, kagaya ho ng aking pinangako sa inyo, sinilip ko ho muna yung mga social media page nitong si Ma'am Angel Locsin, para ika nga makita natin kung saan nga ba humuhugot itong si Ma'am Angel. At base sa ating pagsisiyasat, ito ho ang ika nga sa napakatagal na panahon, ito hong pagbanat niya kay Senator Robin Padilla, ang una ho niyang ika nga sa loob ng mahabang panahon, ito yung pinakatahasan niyang pagsangkot sa usaping bayan ngayong mga panahon na to. Pero bago ulit na yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Mabilisan lang ho natin papasadahan to kasi wala ho tayong maraming oras para dito kay Ma'am Angel Locsin. Basahin lang ho natin ng mabilisan ng kanyang statement, tapos punto por punto sasagutin ho natin kung ano na makakabalbala ng ginawa nitong alin na to. Kasi nababasa sa social media, ako naman ayoko namang mabasdar na yan di ba? Trust din naman natin yan di ba? Ganda kaya ni Ma'am Angel Locsin. Ito, pakinggan na to. Noong mga panahong magkasama tayo, madalas mo ikwento yung panahon na namundo ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok, pambira. Pati ba naman yung pagdalaw ng ex nitong si Senator Robin Padilla sa bundok sa kanya, talagang ibibida mo. Anyway, personal niya ng personal niya ng buhay yon. Kung sandamukal pa na ex niya dumalaw sa kanya sa bundok, walang problema yan. Sa statement mo na to, kahit pa paano, natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko. At least, honest ka ngayon, kuya. Ito ba yung sinabi ni Senator Robin Padilla na komunista siya? Wala na problema sa pagiging komunista. Di ba? Wala problema dyan. Hindi wala akong masama dyan. Hanggat hindi nyo ginugurgor, hanggat hindi kayo nanggugulo sa mga pamayanan, walang problema yan. Pero pagka nagre-recruit kayo para mag-aklas at lumaban sa pamahalaan, malaki ho talaga problema yan. Di ba, Ma'am Angel? Yan ang problema natin dito ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahon nire-red tag ako? Nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo. Hindi talaga? Talaga? Hindi ba talaga? Sinasabi ko sa'yo. Actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nangre-red tag. Aba, may hugot, girl. May hugot. Naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Ito naman si Sen Robin. Ba't ka pumigil sa katotohanan? Ang tanong, ni minsan ba, may paganyan-ganyan ka pa nga, di ba? May paganyan-ganyan ka pa nga. Walang problema. Walang problema maging pula, maging dilaw, maging berde. As long na hindi ka nananawagan sa kaguluhan at pagpapabagsak sa pamahalaan. Okay, walang problema yan. May kanya-kanya tayong ideolohiya, may kanya-kanya tayong pinaniniwalaan. Si Senator Robin nga, siya yung sinabi, komunista ako. Ngayon show, wala problema ideolohiya yan. Kung pinaniniwalaan niya, respetuhin natin. Pero para i-call out mo si Senator Robin Padilla at sabihin na, nasaan ka nung nire-red tag ako? Walang problema man. Ang problema kasi, yung mga pula dito sa ating bansa, nalilink sila sa pag-aarmas o yung pagpapabagsak sa pamahalaan. Yun ang problema. Kaya pagka itong mga to na sumisimpatya sa mga pula, pagka tinag sila na pula, dirig-diri sila. Kung ayaw nyo palang natatag na pula, di wag kayong, kasi simple lang Halimbawa ako sabihin nila, PH pula ka komunista ka Madali lang yan. Kung dinahin mo ang ginagawa noong mga walang yang makakaliwa sa kanayunan. Pagka hindi sila nabigyan ng revolutionary tax, sinusunog nila yung mga bulldozer, yung mga business, ganyan sila, mga extortionist. Diba? Wala naman ideolohiya. Gusto lang nila ng pera. Parang yung mga kasama nila
dyan sa House of Representatives. Kaya kailanman hindi tayo magkakaroon ng respeto sa mga yan. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Totoo, hindi ba? Entrada pa lang ni Senator Robin Padilla ay talaga yung pagbati na ng mga kapatid nating Muslim. Palakpakan natin si Sir Robin. Pero bakit parang mas ipinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed siya? Anak ng Petrang Garapata. Pagka pinaglaban mo si Pastor Kibuloy, naniniwala ka na kagad na appointed son of God siya? Yan ang pinakamalupit. Angel Locsin. Sa lahat na sinabi mo na to, ito pinakapalisipikado. Hindi ba pwedeng magkaparehas lang kami ng paniniwala sa politika? Di ba? Hindi ba pwedeng ganon? Hindi ba pwedeng isa siya sa mga tinitingala ngayong mga panahon na to kasi hindi siya nabili na itong administrasyon to? Hindi ba pwedeng si Pastor Kibuloy ay hindi nagpabayad at nanindigan para sa kapakanan ng ating bayan? Hindi ba pwedeng ganon? Pagka ika nga nakisimpat siya kay Pastor Kibuloy, naniniwala ka na kagad na appointed siya ng God siya? Pagdating sa relihiyon, wag nating pag-aluin yan. Ma'am, ano pa naman kayo? Maraming batang nagbabasa ng mga post nyo. Lutang ba kayo? Pambira, bilisan na lang natin. Wala akong maraming oras dito sa babae na to. dito sa napakagandang babae na to. Isa ka sa makabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand-up pagdating sa China. Stand mo pagdating sa China. Aba, talaga. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Hindi. Pambira. Hindi rin naman. Yan si Angel Locsin, yung darnang hinangaan ko. Kahit pa paano alam kong halos pareho tayo sa landas na dinadaanan. Galing sa hirap, nagtrabaho, ng maaga, tinangkilik, at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Ang layo. Malayo pinanggagalingan nitong si Ating. Tama na kuya, gising na. Di pa huli ang lahat. Ito sasabihin ko kay Angel Locsin. Tama na ate, tulog na. Baka puyat lang yan. Palakpakan natin. Yung problema. Di ba? Anong banat sa kanya nung mga nakabasa ng post niya? Ba't ang ingay mo? Ang ingay mo, walang yakang maldita ka Ang dami mong dat-dat. Ang dami mong sat-sat. Ang dami mong yaw-yaw. Ika nga ng Tulpo Brothers. Tahimik ka naman sa flood control. Ito na ako si Prof. Malutigia. Good morning, lady. Sabi ko, mabilisan lang naman. Kaya raratsadahin natin na mabilisan. Pero wala kaming segue. Rekta ho tayo kay Prof. Malutigia. Kasi tingin ko dito makakabawi ho tayo. Kasi yung 8 minutes na ginugol nyo sa pakikinig sa akin, kaugnay doon sa mga sinabi nitong si, pangalan ito, Darna. Wala ho kayo nga pala doon. Sabihin ko na sa inyo. Yung dinaldal ko mula 1 minute hanggang 8 minutes, wala akong kwenta yun. Pasensya na ho ha. Anak ng toko, ang dami kong pwede sagutin. Si Angel Locsin pa. Pambira. Muslim, Pastor Kibuloy, naniniwalang appointed son of... Pambira. Parang kumuha ng kung ano-ano tapos i-binlender mo tapos gusto mo ipainom sa amin, gano'n? Lang yung Angel Locsin to. Dito tayo. And good morning to all your viewers and Dito tayo sa itong mga magagandang reporter ng News 5. Dito naman ako bilib sa News 5. Pagdating sa mga reporter, anak ng Petrang Garapata, talagang namamayagpag po sila. Okay, so first of all, Malu, how would you assess this trial so far? We've already seen 6 days. Porok Malo maganda ka na kasi ikaw na mismo nagsabi yung mga report nila dyan sa mga mainstream media, tilted yung mga yan. Paano pa nga ba?
of this historic impeachment trial. But for you, who appears to have the momentum? Oh, I think both camps would probably have their own respective momentum in the sense that the prosecution is claiming that they were able to prove grave threat in their presentation, while the defense is saying that the person you placed there, digital forensic expert, is not really an expert, and Attorney Lotok doesn't actually have the needed information in order to establish intent. Um, what strikes me is the prosecution was able to present the video. My take there is that should have not been presented at all, for the simple reason that the public doesn't really know what really happened during that dawn presser. Now everyone is having a sense of nangyari pala talaga yon. It wasn't clear for the defense whether they are saying it is authentic. I guess we will have to wait for the turn of the defense, because right now the procedure is the prosecution will present all the 4 charges and their witnesses and their evidence, and then the defense will be able to come in with their own evidence and witnesses. So medyo mahaba, and to summarize, that day 6 was really for the prosecution or the defense may not be right at this time. Ang nagiging problema ko lang dun sa 6 days is it's so technical. Right. When you do social listening, which we do, of the audience, listening in, tuning in, you will see a certain up at the start, and then it tapers down, Correct. then it, so the interest of the public is not there when it becomes very, very technical, and only lawyers can appreciate what each side is doing. So my sense there is, the bigger part of this impeachment is really the public opinion, and creating those so many objections and technical what do you call this, tactics may not be to the interest of the public, who wants to know ano ba yung evidence, Right. sino ba yung mga witness, meron bang violation. Yun lang naman, 3 yun eh. Kumbaga, nagtutune out yung mga tao because of some of the legalese. But of course, Ms. Malu, Yun na nga, yun nga din ho ang napansin natin, no, nung pagka-umpisa, diba, ika nga unang salang ng kung sino man ay sasalang nila, yung interes ng tao nandyan eh. Maya-maya pagka yung tipong medyo mag-o-objection na ito, mandi-distract na. Itong si Ligutan, ayun na, medyo mawawala na ng interest ang ating mga kababayan. Ano yun eh, si Ligutan, ano yun eh, yung tipong na-distractor ho siya eh. Pagka nakukuha na ng defense ang momentum nila, kala siguro nito si Ligutan, hindi natin napapansin. Kahit wala pa tanong, o-object siya, bakit? Ano yun eh, panira ng momentum yun eh. Diba? Yung tipong, ito na yun eh. O, mamaya o-object siya. Yung hindi naman nadidistract. Kumbaga yung viewing public kung tawagin, nandun na naiintindahan na nila isang sagot na lang nitong witness o isang follow-up question na lang nitong defense. Makukuha na nila na talagang propaganda ito dahil mandi-distract ito si Ligutan. Doon tayo nagkakahindot-hindot. Next time, Ligutan, huwag kang mag-distract ha. there were gigil ka na. withdrawal of witnesses from the prosecution side. It was done yesterday and the other day. What do you think about it? What does this signal? Well, I am surprised because Attorney Zulueta Lopez was supposed to be, how do you call this? A hostile witness. A hostile witness, thank you. A hostile witness of the prosecution. The fact that they surprised everyone with that, and there was a list, so many list of names,
Ako ang sense ko it was propaganda eh. Propaganda, You oo. come up with one charge which is for them the biggest chance of conviction, which is grave threat, and then all of a sudden you withdraw the hostile witness. My sense there is the two witnesses presented by the prosecution was not able to establish intent. Bakit nagkaganon si VP? No? Parating tinatanong. Yung una, sinasabi niya wala daw siyang personal knowledge. Ito naman pangalawa, puro technical problems with the subpoena and the affidavit. And then, when once asked, do you think that there was intent? Sa palagay daw nila, may kinuha ng assassin pero wala siyang personal knowledge. Those are not conclusive, no? So, ang sense ko, yung pag-withdraw is Attorney Lopez will be able to say to the trial court that yes, I was there, yes, this happened to me, and that is why the Vice President went to my custodian room and was able to say that. Kasi ang kailangan i-establish doon, bakit nagtawag ng press conference na madaling araw? Right. The intent was really to stop transferring Attorney Lopez to the Women's Correctional at Dawn. Bakit? So, yun yung hindi ko maintindihan ba't sila nag-withdraw, and then nag-withdraw sila in the middle of everything. Of course, they said, redundancy, surplusage, etc. For them kasi na-establish na daw nila yung betrayal of public trust. Pero dapat tinanong mo, bakit nagkaganon? Ba't yung utterances, no? Parating sinasabi ni Attorney Lotok, the utterances determines a pattern. So bakit nagkaroon ng utterances na ganon? Yun ang hindi natin nakita kasi kung pumunta dun yung si Attorney Lopez at saka yung isa kasi is I think Sergeant at Arms at the time. Ng House of Representatives. Oo. Bello, So Captain Bello. mako-connect mo dun sa ini-establish nung dalawang nauna. Ngayon, yung kay Matibag, that's a surprise. There's talk going around that he will claim that there is an assassin but he cannot reveal it because of national security. So, it's weaponizing the whole process. Okay. So, ang magiging, ang tawag dito, magiging script dito, meron assassin pero hindi pwedeng i-reveal dahil national security. Siguro, sa executive session pwede naman. Di ba? Yung closed door na lang, palabasin yung mga pangit na reporter ng mainstream media dyan. Tapos alamin natin talaga kung totoo. Kasi mahirap na eh. Baka binubola lang tayo ng matibag-matibag na yan. Yes. Let's just establish what is the evidence, what are the evidence, and are the witness fit and they have personal knowledge of what happened. Yun ang kailangan para hindi nagugulo yung nangyayari at naiintindihan ng taong bayan ano ba talaga itong grave threat. You already mentioned a while ago the public want to know, and of course the public need to know. But with regard, by the end of yesterday's hearing, the defense complained about the prosecution's explanations on why they withdrew witnesses, and the impeachment court reminded both sides to stop explaining. But again, on the public side, for the people watching, that's how we understand, kaya siya hindi natatawagin dahil ganito. So can we get your stand on this? Oo, alam mo, kasi napakahaba nung dalawang witnesses eh. Hindi ko maintindihan ba't inalaw na ganon kasi kung paulit-ulit na yung sagot, 'di ba? So sana na-explain rin sa public kung bakit nagwi-withdraw, hindi lang yung manifestation na ganon. Nasabi kung bakit surplusage, kung bakit redundant, kasi importante yun sa public. Kasi, di ba, ina-announce nila ang susunod ng mga witness, ito. So, yung publiko, naghihintay syempre yan, kumukuha ng time kung ano man yung ginagawa nila para mapakinggan ano ba talagang nangyari. So, sa tingin ko, itong sa grave threat, walang klaradong na-establish. Unless, yun nga, they are able to present an assassin and there was a contract.
The reason why I do not like the video to be played is because merong conclusion na sinabi si Attorney Lotok eh. It shows fitness Yeah. to hold office. And Right. that is a conjecture. Kailangan in-establish nila bakit naging ganyan si BP. Anong nangyari? Yun nga yung sinasabing mens rea or intent. Hindi naman napakita ng klarado. Pero Malu, why is it still so important to establish context? Ano? Kasi kung tatanungin yung prosecution for them, na-establish na daw At galingan mo magtanong ha, yung pagiging ika nga, angkor dyan sa Morning Matters, di lang pwede, di lang puro blue blast on, saka lipstick ha. Galing-galingan natin kasi maraming nakikinig sa atin. Magagaling na pa naman yung mga tagapakinig kayo. Buti na lang si Prof. Malo ang guest nyo. Pag nagkataon, wala tayo sa PH update ngayon. yung authenticity and the provenance Ay, of this Prof. Malu. video, and the mere utterance of these grave threats for them already constitute a violation of the Constitution and betrayal of public trust, because the Vice President, as the second highest official of the land, is expected to conduct herself to a very high standard. Yeah, May well, bumahing. the context is very important Yeah, because bumahing. of such framing of such conclusion, no? That the vice president has to show proper decorum, the language she used. You know, I hasten to say that tama yung sinabi ni Attorney Binluan. She is not here as the vice president. She is mother, sister, daughter. Lahat tayo ng mga Pilipino, in one time of our, siguro yung iba marami, sa akin marami, minsan nagwawala, minsan nagagalit, minsan may nasasabi tayo, but that is not the sum total of the character of the individual. Kasi kailangan kang bumabalik dun sa sinabi mo, Pauline, yung context. Kailangan makita. Bakit, kunyari, may nanaksak. Bakit nanaksak? 'Di ba? May nagalit, may nagtapon ng libro. Bakit nagtapon ng libro? Importante 'yon kasi hindi tayo pwedeng humusga base sa utterances lamang. Kailangan may proof. Kaya ang feeling ko dito sa charge number 4 na ginawa nilang una, dahil sabi nila dito talagang madadapa si BP. Are you establishing the character to hold office? That is not impeachable. 'Di ba? What may be impeachable is ano bang nangyari? Nag-threaten. Yung threat ba ginawa? May nangyari ba? May namatay, may attempt. Yun ang evidence ay dapat doon binibigyan ng katibayan para maintindihan ng taong bayan. But of course, Ms. Malu, other people would say na by providing context, does it justify the utterances, the threat na binigay ng Vice President to the President? No. Point blank, no. But the context will tell you what is the frame of mind when she said those things. It doesn't justify threatening anyone in a democratic country, no? But you will always have to go back to bakit sinabi? Ano bang nangyari, no? At ang gusto ko nga sana pagkatapos ng prosecution makapag-present na ang defense, kaso hindi yun ang napag-agreehan nilang sistema. Oo. So parang i-hold mo yung conclusion mo sa isip mo, hihintayin mo ang defense na bumalik para i-present yung witness nila on grave threats, no? At makikita doon lamang natin mako-conclude, oo, no? So right now it's kind of hard because you're just making a decision based on two witnesses who in my book, one is not an expert and the other one did not investigate thoroughly the acts that are being alleged. Yesterday, we also heard the oral arguments for both sides. And Representative Chel Jokno mentioned
Senator Alan Peter Cayetano back in the Corona trial as well. And I just wanted to ask you, how would you compare the current set of prosecutors and defense attorneys to those during the Corona and maybe the Estrada trials, and not just the prosecution and the defense, also the senator judges? Like, any similarities, marked differences? Mahirap yung tanong mo, Cheska. Naku, maraming magagalit sa akin. Pero Kaya nga marami. Ito naman si ating kasi magtanong. Ay, si mga tanong te. Pambira ka. I will try to answer. Yung mga prosecutor at defense dati, may gravitas eh. Yung mga senador, may gravitas. Pag tumayo, alam mong may laman at may sasabihin. Hindi ko sinasabing walang gravitas itong set. Pero even the way they deliver, the way they verbalize, articulate, they visualize the language so that Filipinos will be able to understand. Ibang-iba. Ito parang, I'm sorry to say, parang magkakabarkada, magkakaedad, batuhan sila. Todo mo na, Miss Malu, wag ka na I know, maging please don't mabait. hold back. We wanna Kaya nga, ito naman si Prof. Sibakin mo na yung mga sisibakin mo, Prof. Di ba? We wanna hear it from you. Parang hindi mo maiko-compare dun sa impeachment. Yun na lang, hindi mo maiko-compare sa impeachment ni President Erap at ni CJ Corona. Yung mga senator judge, no? Siguro it will take time for them to get the hang of it. Yung iba kasi hindi pa alam yung kung nabasa mo ba yung brief, naintindihan mo ba, no? Maraming catching up. At iilan lamang ang lawyers dito sa 20th Congress, unlike Yeah. before na maraming lawyers kaya nakakapagtulungan, nasasabi kung ano. Ang namimiss ko yung mga likes ni Justice Cuevas, 'di ba? Yung talagang may Cuevas, gravitas. oo. Si kahit nung panahon ni Estrada, Salonga. yes, talagang mga kuwan pag nagsalita, talagang may laman. Tapos kung ikaw yung sa prosecution or defense, parang magugulat ka, iisipin mo, oo nga, no, tama siya. So yun yung kuwan. Walang elder statesman or stateswoman. Imagine, Parang mo naman sinasabi, si Kapunan, walang kwenta ba kasi? Pambira naman itong si Prof. Malu. Kapunan yan eh. Di ba? Abogada yan ng mga artista. Abogada ni Atong Ang. if Miriam was alive and she's there, imagine if Marcoleta was there. Wala yung razor sharp na batuhan eh. Lahat objection lang ng object, tapos magro-rule. But also to be a fly on the wall at that caucus, ha? Yes. Diba? So, but this is what we have in the Senate. So, I hope they step up because the public is really, this is the first time kasi na Vice President sa ating parliament, sa ating impeachment history. At saka second time na ma-impeach. So, sana napaghandaan ng maayos. Pero Malu, do you agree that aside from gravitas, ang hahanapin din dito ng taong bayan yung consistency mula sa senator judges? I'm asking that because Congressman Shel Diokno pointed out yesterday that during the Corona impeachment trial, Senator Alan Peter Cayetano actually supported the presentation of initial financial documents to be subpoenaed, diba? And yan din yung point of contention ngayon. So how do you think he will vote on this matter as well as the other senator judges na rin? Alam mo, masyado lang direct yung maganda yung delivery ni Attorney Diokno. Chel Diokno at saka ni Attorney Mike Powa. Yung presentation nila crystal clear yung difference. Tama ka na si Senator Cayetano for the previous impeachment, ganun yung desisyon. I think they will have to debate on that publicly
instead of going to caucus, because caucus, people are not there, people do not know what happened. So I'm looking at the Monday when they are able to question directly both Attorney Jokno and Attorney Fowa for their points. Yun lang, mahirap kung titingnan mo si Senator Cayetano kasi yun yung posisyon niya before. Magbabago ba siya? Depende. Siguro he will come up with elements why he will change his decision now. But yeah, you're correct. Historically, he made that motion and manifestation before. Now, Balu, sabi nga nila na tapos napakahaba nitong oral arguments na to yesterday on the issue of the BIR box, kung dapat ba ipasapina ng impeachment court or not. But also there's a shortcut to this. Why shouldn't the President write letter of request para matapos na ito? Or this will also look like the President is nangingialam, which in fact, sinasabi ng kampo niya na hindi naman daw sila nangingialam dito sa impeachment trial na ito. Well, I mean, I'm going against that statement. Nangingialam sila para mabawasan yung mga senator, judges, no? Makikita mo talaga yung pangingialam at saka yung weaponizing the process. Having said that, tama ka, Angela, na ang presidente lamang ang pwede na magpabukas nun. Ang nagsalita na rin sila na pinag-aaralan ng Pangulo yung kung gagamitin niya yun na susulat siya sa BIR para buksan yon. Two things. Mahirap gawin dahil pag binuksan mo yan, lahat sunod-sunod na yan. So, pwede yang ma-invoke kahit dun sa flood control, no? Pangalawa, paano ang privacy? Kasi pag binuksan mo yan, si Attorney Mans Carpio ay private individual. So, yun yung medyo ticklish issue doon. Pero tama ka, the only way BIR will open that is if the President says so. Alright, so marami pa tayong aabangan, ano? As usual, kung walang Prof. Malutikia dyan, walang content itong mga taga-One News na to. At kung wala naman si Prof. Malutikia dyan, hindi rin naman natin i-content to. Palakpakan tayo. Kasi nga naman, ang isa sa pinaka-reliable na pinagkukuhanan ng datos, kasi walang kabayas-bayas, di ba? Reliable na pinagkukuhanan ng datos ngayong mga panahon na to, Publicus Asia. Tapos ang usapan. Siguro SWS pwede rin. Social Weather Station, pwede. Walang problema dyan. Di ba? Okta, siguro sa ibang aspeto ng pagdating sa politika, hindi gaano reliable yung mga. Pero pagdating naman sa survey, sa approval at trust rating ng Pangulo, tumatama naman sila. Madalas tumatama. Kasi hindi nila pwedeng kontrahin yung kung ano talaga. Ay baka magsalita sa social media yung, teka, in-interview ako dyan sa nag-usap-usap kami ng mga in-interview dyan sa SWS. Sara Duterte kami sa 2020. Na paano sila? Ay bias yan. Yan, problema yun. Doon tayo magkakaproblema. Kaya sila, hanggat maaari, di ba? Kita nyo naman mga kababayan. Yung kanilang mga ilinalabas sa survey, kahit ayaw nilang mag-number. Sara Duterte, number 1. Lagi yan mga. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Salamat Prof. Malu, shoutout. Mega love shoutout kay Prof. Malu Tigia. Maraming salamat Prof. Malu. Mahal natin Pilipinas.